Hindi kami umabot sa kasal, kaya kami na lang nag-kiss. Joke lang. Tapos na eh, tapos na. Madami palang nagtataka na pumapasok pala si Baljit sa church. Hindi ito basta-basta kasal. May twist little. Ito na yung araw na a-attend kami ng Christian wedding. Itong church daw pala na to ay one of the oldest church dito sa Delhi. Tapos ang nangyari guys, hindi kami umabot. Pero expected ko naman na kasi ang layo ng trinavel namin. Tapos akala ko sasama yung magbabantay kay Sabi. Kaso nagsusuka din siya kapag malayo ang travel. Kaya hindi na siya sumama. Pero carry lang. Tapos yun, pagdating namin dito sa Delhi, sobrang traffic. Alam mo yung traffic sa BGC paggabi? Ganon katindi, rush hour din. Kaya yan, hindi na namin nakita yung paglalakad ng bride down the aisle. Mga 3 PM pala ang start niyan. Kaya yun, pray na lang kami ni Baljit sa loob. Simple lang yung design sa loob kasi after ng kasal, may schedule din ng misa. Tapos na yata. Tapos na ang wedding. Paano masabi? Ba't nagsilabasan na sila? Saan ba pwede park? Diyan na oh. Yun na guys. Ha? Attend tayo kayong kasal. Tapos na yata. Nagsisilabasan na sila. Tapos na eh. Ayun na yung bride oh. Tapos na. Sorry. Pero I want to go inside kasi ano din ako eh. Prayer. Tapos na. Hanap pa ng parking si Baljit. Ayan. Ito yung oldest church. Oldest church din dito sa Delhi. Tapos na eh. Tapos na. Wala ka na reklamo ngayon ha? Dala kita sa church ha? Invite kami sa kasal sana. Sana. Invited na sa kasal. Kaso ang ulit na si Sarah. Sinabi mo malamigan ka. Tingin mo, hindi na sila malamig. Tapos guys, madami palang nagtataka na pumapasok pala si Baljit sa church. Nung wala pa kaming anak, nasama na rin talaga siya sa church. Same din, nagpupunta din ako sa temple. So, respect both ways. Importante na may respeto sa beliefs ng bawat isa. Dito mo rin makikita na love isn't just about being together. It's also about respecting each other's heart and beliefs. At gusto naming matutunan din ito ni Sabi. Gusto naming lumaki siya na open-minded, na naiintindihan niya na okay lang na magkaiba as long as may respeto. Para sa amin, hindi mahalaga kung saan ka nagsisimba. Mas importante kung anong klaseng tao ka. And hopefully, paglaki niya, dala-dala niya yung values na yun. Respect, love, and understanding. At kung ganun yung magiging pananaw niya paglaki, feeling namin nagawa na namin yung part namin bilang magulang. Madami na rin akong nakita tsaka nababasang comment na same sa situation namin. Magkaibang religion pero nag-workout naman. Hindi dahil pareho sila ng paniniwala, kundi pareho silang marunong umintindi. At doon mo makikita na hindi religion ang nagpapalayo sa tao, kundi kakulangan ng respeto. Kapag may respeto, may communication, at parehong willing mag-meet halfway, kaya talagang mag-work. Hindi man perfect lahat ng araw, may mga differences pa rin, syempre, pero pinipili mo yung tao araw-araw. Ay, hindi ka nakita yon. Yan na sila. Bride na sila. So mamaya, pakinggan natin si Baljit sa kwento niya kasi yung kinasal dito, unusual daw na yung Punjabi girl ay kinasal sa Katoliko na lalaki. Ang common dito, Punjabi boy, tapos kinasal sa Katoliko. So ngayon, baliktad. Tapos si Baljit daw, nag-aabang siya ng baka daw may tumutol na family sa party. Pero wala naman. Wala namang nangyaring ganon. Happy lang naman sila, party, ganyan. So yun, tamang photoshoot lang sila dyan. Tapos yung after party ay 8 PM na yon. Dress code ay any gown. Kung saan ka comfortable, ikaw na bahala kung gusto mo ng Indian dress or kung gusto mo revealing, pwede rin. So, yun lang naman.
Punta na natin ngayon araw sa isang kasal sa India na may twist little. Hindi ito basta-basta kasal. So, yung marriage palace, tingin nyo, ang bongga. Sa Delhi is indoor wedding places. Very royal place. Hindi yan basta-basta kasal. Today, my wife is looking so beautiful. Pero, yung charm ko iba pa rin. Tingin nyo yung dress ko, ha. First time na try ko ganito dress, pa-baby. First time na may kasama anak ng attend kami ng kasal. Then I remember when I was in India, then as a Punjabi and si Sarah naka-Catholic, we get married. Babae ang Catholic, lalaki ang Punjabi. So normal lang yun, di ba? Kasi madami ng Punjabi guys, kinakasal nila kung sino-sino, ay iba-iba religion, iba-iba country. Pero very little you will see these cases are very little when it comes to babae. So yes, today's twist is ang babae ang Punjabi and lalaki is Catholic. So nasa Delhi yun, yung kilala ko is lalaki. Tapos pupunta natin today is Delhi. Delhi is capital of India. Ang follow nila yung tradition ng lalaki, pero may party pa mamaya Punjabi. Pag Punjabi, kasal kami sa Sikh temple. Pero this marriage is happening in church. Kain na tayo. Enjoy muna si Sabi. Sasayaw muna. Dance. Delikado talaga siya. Food lover kami dalawa, diba? Madami pagkain ng choices doon and everything is so tasty. And Sarah is parang gutom buhay sa India. Yes, as in dala ko ng yung gutom na gutom tao. Best thing is yung food. So best thing was food. Food tasty and so many varieties. Kasi food lover kami dalawa, diba? Suit ko na yung bongga-bongga na dress. Mamaya hindi na masarado yung buttons niya pagtapos na kami kumain. Ay, we enjoy this wedding hanggang dulo. Pinakadulo-dulo nang sabi ko kay Sarah, I'm very full. Now I cannot breathe. Let's uwi na tayo. Doon kami uwi. Ito lang yung marriage ng stay ko long kasi pag marriage, pagtapos na yung bigay ng blessings, aalis na mostly kami, pero we stayed very long. During that, si Sabi very makulit. Gusto niya explore everything kasi madami ilaw. Then he was attracted to lights. Tas ako sa likod niya, bantay. Diba alam niyo yung ganito, yung anong gusto niya. Bantay na bantay, takbo na takbo. Hindi siya nang stop. Tapos during that time, tingin sila sa amin kasi ginagawa namin TikTok trend doon. Yung aunties na si Sarah kasi hindi hiya doon. I don't know saan galing yung confidence niya. Inom ba or paano ba? Ako mismo, I was hiya kasi may kilala ko yung video ng sweet na sinabi niyo. Pero yung tabi table namin na yung auntie tuloy-tuloy tingin sa akin, kaya hindi ako comfortable na pagtingin na tingin sa akin. Tatawa sila tapos may tapos during that time warm siya sa loob, may heater siya, kaya very comfortable din kay Sabi. Pero si Sabi gusto niya tulog, set ako na buhot kasi time niya tulog 9 PM. Tapos pag ito party ng gabi siya, hindi siya daytime. Mostly in Punjab kasi daytime yung kasal. Modern cities mostly gabi kasi yung kasal kasi daytime work sila tapos gabi yung kasal. Una parang normal lang yung wedding kasi church wedding, diba? Very simple. Pero mamaya darating yung Punjabi twist, madami alak, madami food, tas dance. Oh my God, yun yung buhay na pag may anak, you have to bantay your anak. So hindi na ako regret because I had enjoyed many kasal na mag-isa lang. Then iba talaga pag may kasama anak, you enjoy less but the peace is still there. You are in peace. Siyempre lagi na kasama yung anak lagi na kasama yung asawa hindi natatali na parang buhok sa akin. The experience is very parang una ayaw ko na punta na ito kasal kasi 'di ba interracial marriage, mostly boy lalaki gusto each other. Parents are not happy pero wala sila gagawa kasi gusto na yung anak nila, so they go. Pero yung mami niya, daddy ng babae, yun yung focus ko sa buong wedding. Si Sarah focus sa pagkain, ako focus sa tatay ng tapos yung nanay ng babae. Kita niyo sa video dancing siya, yung mataba ng nanay. She was dancing and Papa was also dancing. Parang feel ko, saya naman sila.
Kasi I was in so twist, sabi ko, paano natin punta doon? Interracial marriage ito, baka mamaya gagalitan nandun. Life na may anak. Nangyari kasi this happens sometimes. Yung anak nila, they push to wedding, pero on wedding day something happened that may drama doon kasi ayaw yung parents na one of the bride or groom. Pero dito, both side, ang saya naman. Ito yung sagot, sinasabi na yung boyfriend nyo, hindi kasi same religion, hindi kasi same believing. Even in India, interracial marriage happen. Tama. No, same Indian pero different religion. So, wag ka na magkikinig na ito na iba yung religion, iba yung country ka. If your partner wants you, walang lalaban na iba, 'di ba? Kasi gusto niya. Ay, hindi pwede ako kasal sa'yo kasi iba yung religion namin kasi yung parents ko napili na iba. Reason lang yon. Ito na ang proof. If intentions are true, if you do your efforts, if your parents think that you are responsible to that relationship, they will never say you no. So, yung dress, ayaw si Sarah. Tapos pupunta ako sa pwesto, sinabi ko, first dress na kita ko, sabi ko, Sarah, ito na. Lagi ka ganyan. Una pasok mo lang, tas sabi mo maganda ito. Para bili na ako, tas agad na uwi tayo. Hindi. Comment down. Bagay ba o hindi ha? I-pause muna natin yung kadaldala ni Baljit. Pero yung totoo guys, gusto kong i-appreciate talaga si Baljit. Kasi every time na lalabas kami, automatic yun. Kinukuha niya agad si Sabi para makakain ako ng maayos. Salitan kami, pero 'di ba tayong babae, ganito yung treatment na gusto natin paminsan-minsan sa asawa. Mapapasabi ka talaga ng, asawa ko ba to? Parang hindi. Pero seriously talaga sa mga asawang lalaki dyan, sobrang happy ng wife nyo pag ganito yung simpleng pag-aalaga, pag-intindi, at pag-share ng responsibility, sobrang laking bagay na para sa aming mga babae. Nafe-feel talaga namin na we are valued, na partner kami, hindi lang basta-basta nanay na nag-aalaga, alam mo yun. Kaya salute sa mga lalaking marunong umintindi at kumilos ng kusa. Comment down kung asawa mo yun kasi nakaka-proud naman talaga. Small things pero big impact sa relasyon. At sa mga single dyan, okay lang yan. Dadating yan, huwag i-pressure ang sarili. Ang importante, enjoy muna tayo sa journey, alagaan ang sarili, at maging happy sa kung anong meron tayo ngayon. Kaya chill lang, trust the process at huwag masyadong madaliin. Life is beautiful, just enjoy each step. Ang taray ng voiceover, 'di ba? Kasi makaka-copyright. Kasi makaka-copyright talaga 'to, guys. Kapag narinig niyo yung tugtog, may mga famous din na English song. First time ko narinig sa kasalan dito. You can see sabuyas, cashews. Ha? Oh, maliit kasi yung lagayan eh. Tingnan mo yung palda. Dami. Bukuha ng ice cream si Sabi. First time ni Sabi matendang ng kasal dito sa India. Tapos natulog lang siya.
Parang nawala yung tenga ko. Sakit sa tenga. Pwedeng punta tayo sa kabila din. Bakit?